Diba? Galit na galit sa akin yung may-ari ng ibang kainan, pinagmumura nila ako. Dapat walang palakasan. Hello guys, ngayon magbibigay lang tayo ng video reaction dito sa live nga ni Madam Diwata. Nakita nyo naman at napanood kung ano yung intro natin, di ba? Nakakabahala to talaga ang nangyayari sa kanya at nakakatakot at the same time kasi nga pinagbantaan na nga itong si Madam Diwata ayon sa kanya ng mga may-ari ng mga dati pang nagtitinda ng mga kainan doon at parisan. At ito ngayon ay pinag-iinitan talaga siya. Kitang-kita man natin nung nakaraang araw na nakipagsagutan din siya doon sa isang MMDA kung saan nga ay nagreklamo nga itong si Madam Diwata kung bakit sa dinami-dami ng mga kainan doon at maraming nagpa-parking din na sasakyan, kung bakit palagi sa kanyang pwesto yung pinag-iinitan nila. Kaya narito guys, panoorin natin. Ay nako, nakakabuisit naman ang umaga ko ngayon, nakakabad trip. Kwentuhan tayo guys, nakakainis lang. Kasi dito sa may tindahan ko, di ba, laging pinag-iinitan yung parking ko. Yung lugar ko lang ang pinag-iinitan lagi. Ngayon, marami dito mga kainan, hindi lang naman ako. Magkwentuhan lang tayo kung saan ba yung tama ko rito o saan ba yung mali ko dito. Lagi na lang, ang dami nang narikyan, alam nyo yan, dami nang natikitan. Dito lang mismo sa harapan ko. Eh dito sa lugar na to, marami nagtitinda na mas nauna pa. Di ba? Nauna pa sa akin. Diyos ko. Karapatan ko naman sabihin sa mga traffic enforcer, hindi ko sila kinukestyon na manikit sila o marikar sila kasi trabaho nila yan. Ang kinikesyon ko lang, bakit sa tapat ko lang lagi, samantala marami naman dito kainan na hindi lang ako na mas nauna pa sa akin na hindi nila niririkan, hindi nila tinitikitan, sa akin lang lagi. Siyempre, sinasabi ko sa kanila para maging patas lang tayo. Alam nyo ba, galit na galit sa akin yung may-ari ng ibang kainan, pinagmumura nila ako. Dapat walang palakasan, tapos may pagbabanta pa sa akin. So tama ba yon? Kasi malalakas yan sila. Siyempre, natakot din ako para sa seguridad ko. So, saan bang mali ko niyan dito? Tapos, diba hindi ko naman inaano, diba sa permit, na ipag-complain naman na tayo, magkaroon na tayo ng permit. Diba, yung ibang dito na year na talaga, as in 5 years, 10 years nang tinagal sa pagtitinda. So, diba, nandiyan pa rin sila. Yun lang naman eh. Yun lang naman. Para maging patas lang sana, diba? Kailangan pang murahin ako. Alam niyo naman yan guys, di ba? Pinapakita ko sa inyo. Pinapakita ko lahat-lahat. So yun lang naman, bakit ganun sila sa akin? Tapos pag nagsalita ako ng nasa tama lang yung sinasabi ko, galit sila sa akin. Ano ba talaga? So yun na guys, napanood natin at napakinggan natin ang mga sinasabi ni Madam Diwata sa kanyang live na nakakabahala naman talaga. Ang tanong lang kasi nakakaawa lang itong si Diwata, ano? Kasi nga alam natin yung pinagdaanan niya. Pero bakit palagi nilang pinag-iinitan? Tama lang naman yung pinaglalaban ni Diwata kasi karapatan niya naman yun na magreklamo at sabihin sa mga tao na yun na nagki-clearing. Kasi nga kahit sino ba naman ay magtataka kung bakit sa kanya lang palaging pinag-iinitan, palaging hinahatak yung mga sasakyan kung saan nagpa-parking sa labas ng kanyang parisan. Kasi alam naman natin na trending nga at sikat nga ang parisan ni Diwata. Hindi tulad ng mga nauna dun at ayon nga dito kay Madam Diwata na galit sa kanya at pinagmumura pa siya ng mga datihan na mas nauna pa na matagal nang nagtitinda ng mga pares doon or ng mga pagkain. Ang tanong ngayon, bakit yung pinagmumura itong si Diwata, wala naman siyang ginagawang masama. Lahat na lang ng mga papel na kailangan ni Diwata ay pumunta na siya talaga doon sa kay Mayor at binigyan na siya ng mga papel para nga ay maging legal yung kanyang parisan. Pero yun nga, siguro at pinag-iinitan itong si Diwata. Ayon na rin kay Diwata na siguro ay may lagay ito or merong nagpapalakasan lang. Pero sa akin lang, siguro ay naghahanap lang ito ng lagay gaya nga ng sabi ng mga ibang mga nagko-comment natin dito mga fans ni Diwata na siguro ay naghanap lang niya ng lagay kasi sa panahon ngayon, gano'n naman talaga ang kalakaran sa Maynila, 'di ba?
At dito ay wag naman nilang pag-initan itong si Diwata kasi nga si Diwata ay, naghahanap buhay lang yung tao at hindi kasalanan ni Diwata na sumikat at dumugin at pilahan araw-gabi ang kanyang parisan. Siguro ay sinuwerte lang itong si Diwata at marunong talaga siyang makisama sa mga tao at hindi niya kasalanan kung bakit na lahat ng mga, customer ay dinarayo siya kahit nasa ibang, lugar pa, yung mga vloggers na palagi diyan, 'di ba? May araw talaga na maganda yung mga puwesto niyo diyan sa, tabi nga ni Diwata. Pero sana wag naman nating pag-initan yung tao na wala namang ginawang masama sa inyo at doon sa mga katabi niya na mga kainan at parisan ay wag mo naman pagsalitaan ng hindi maganda itong si Diwata. Kasi nga hindi naman siya, nagsasabi ng hindi maganda sa inyo, hindi naman kayo pinapakialaman niya at hindi niyo mapipilit yung mga tao na ayaw kumain sa inyo. At siyempre naman naghahanap lang yung mga tao na, maging komportable sila, mura na yung kainan nila at yung mga, pasok sa panlasa nila. Siguro yun ang hinahanap ng tao kung kaya't, dinudumog at pinipilahan itong parisan ni Diwata. Pero yung mumurahin niyo yung tao at pagbantaan at pagalitan niyo na wala namang kasalanan ay hindi naman yun tama. Sana naman ang dito sa mga nagki-clearing ay gawin naman natin yung tama at wag na lang lagi na si Diwata yung pinag-iinitan niyo. Pinaglalaban lamang ni Diwata yung karapatan niya bilang isang, nagtitinda doon. Kasi nga tama lang naman yung kanyang mga sinasabi. Dapat kung mag-clearing kayo, lahat na lang ng mga kainan doon ay i-clearing niyo yung mga, sasakyan na nagpa-parking doon. Eh, hindi, eh, yung kay Diwata lang talaga yung pinag-iinitan niyo, lagi lagi niyong, tinitikitan kahit na yung customer niya ay kumakain pa dahil gutom na gutom, akala naman baka kung saan nanggaling yun, pero ang hindi alam ng customer ay ayun, hinatak na pala yung sasakyan. At kung gano'n naman para walang problema, dapat pare-pareho kasi pare-pareho lang naman sila na naghahanap buhay diyan. At hindi naman yun kay Diwata na hanap buhay na masama. Maganda naman yung hanap buhay niya at hindi niyo naman talaga sabihin na matagal na kayo diyan at porket na matagal na kayo diyan ay puwede niyo ng lait-laitin at pagalitan at pagbantaan itong si Diwata. Sana nga, maayos ito at ito si Diwata kailangan niyang mag-ingat at kailangan niya na may kasama siya lagi para sa kanyang kaligtasan.